Hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our channel. My name is Glenda and I'm a cancer warrior. Oops, okay. Sa araw na ito, pag-uusapan naman natin ang exercise. Actually, sagot to sa tanong ng isa nating kapatid. Sabi niya, Ma'am, ano po ang exercise routine niyo? Okay, kung may marinig kayong ingay, nasa paligid lang ako, ha? Sa paligid, meron kasing coffee shop malapit dito, tapos meron silang mga trabahong ginagawa. So, maririnig natin. Anyway, sige, pag-usapan natin exercise. Actually, minsan nagugulat ako pag may mga pasyente na nagpo-post ng mga routine nila, exercises na sobrang, alam ko, sobrang heavy, delikado. Recently, meron akong sined na picture and link ng video sa doktor ko. Sabi ko, Dok, diba delikado yan? Sabi niya, oh, wow, wag muna. Sabi ko, nakita ko nakapost. Alright, ganito po. Gusto niyo po bang mag-exercise? Ang tanungan kasi dyan is, kapag cancer patient ka, or kaka-surgery pa lang, or recovering, ang tanungan is hindi kung maganda o masama ang exercise. Ang tanong ay ito, kailan pwede? Number 2, anong exercise routines ang pwede? Depende kung nasang stage ka na ng iyong recovery. Number 3, intensity. Gaano kabibigat at gaano karami? And number 4, bakit? Bakit ka nag-exercise? Ano ang goal? Minsan, sabi for strength, okay, pero minsan nahuhuli ko yung may motive. Siyempre, di naman tayo, minsan kasi mahuhuli mo din, like ako noon, gusto ko rin magkaroon ng sense of normalcy, alright, pero yung iba, minsan hindi ko alam, basta alam ko iba-iba yung motive ng mga tao. Hindi ko na sasabihin, pero iniisip ko kung ano yung motive nito. Pero, okay, ganito. Ang exercise naman po talaga ay maraming benepisyo sa katawan ng tao. In fact, noon, in-encourage din ako ng onko na, siguro nung makawalong chemo na, tapos na yung cyclophosphamide, doxorubicin, docetaxel, naka-trust ko na lang. Sabi niya ganon, oh, mag-exercise ka. O yan, exercise, pero hindi heavy weightlifting. Ano po ba ang mga benepisyo ng exercises? Una, nakakabawas ng depression. Pangalawa, nakakabawas ng fatigue. Yung papunta ng nakaka-reduce punta po sa ospital, pila kung saan-saan. Ikatlo, nakakabawas ng stress. Ika-apat, nakaka-improve ng appetite. Ika-lima, nakakapag-improve ng overall health. Ika-anim, nakakabawas ng impact ng side effects sa atin. Tapos, ikapito, ang exercise ay pwede rin maka-improve ng immune system. Ikawalo, ang exercise ay strength training. And syempre, ikasyam, cardiovascular strength. Oh, nakabisa ko Okay, walang kopyahan, walang script. Okay, so yun ang mga benefits ng exercise. So, ang tanong po natin ay hindi ko masama mabuti ang exercise kasi mabuti siya talaga. Pero, again, babalikan natin, kailan po pwede? Anong mga exercise routines na pwede, depende sa kung anong nasang stage ka na sa iyong treatment or sa inyong recovery, and intensity, gaano karami, and then gaano kabibigat, tapos bakit. So alam natin, ikaw ba anong gusto mo? Yung bang mga nabanggit ko? O gusto mong magpapayat, gusto mong magpataba, gusto mong magkaroon ng sense of normalcy? Hindi natin alam. Gusto natin parang feeling na balik na lahat sa normal. I'm active again. Huwag po tayong magmadali. May tamang panahon. Ang iniiwasan natin dyan is kapag may nagawa tayong mali at magkabulilyaso, ano ang pwede mangyari kapag ka nag-exercise ka ng wala sa lugar, wala sa panahon, at mali yung intensity o mali yung uri ng routine. Okay? Pwede kang magkaroon ng injury, pwedeng magkaroon ng lymphedema. Meron tayong separate ng video ng lymphedema, pero isa sa mga ito yung pamamaga ng braso. Syempre, nawala na tayo ng maraming lymph nodes. Ako marami. Pero kapag dumaan ka sa isang matinding pagsubok physically, katulad ng surgery, medyo hinay-hinay sa mga strenuous activity, mga physical activities. Kasi physical to physical yan Physical yung tinamaan sa atin. Tapos physical din yung exercises. Kaya dapat yan ay itinatanong sa doktor na nangangalaga sa iyo. Actually, sabi ng isang friend ko, nung na-surgery ako, noong 2018, sabi niya, Glenda, baka feeling mo externally
okay ka na, magaling na yung tahe. Pero yung katawan mo, mararamdaman niya, lalo pag maginaw. 2 years bago yan makarecover. In fact, meron akong time na sa Napigitawan Warriors, sa group ko, nagtanong ako, umuulan nun bagyo, sino rito ang mga in pain? Ang daming in pain. Kasi kapag bumabagyo, nararamdaman nila yung pain. Okay? Okay, so dapat magtatanong sa doktor. In reality po, before I was diagnosed, nag-extreme adventures po ako. Okay? Ako po ay nagra-rappel sa gilid ng waterfalls, naglalambitin, nagra-rappel pababa ng tulay, ang ilalim ay ilog, at kaya kong bumitin ng patiwarik sa bridge na naka-harness. Okay? Yun po yung sports ko, pampawala ng stress. In fact, nung gumawa kami ng pelikula, yung Owl Butterfly, may scene ako doon na naglalambitin sa bridge, may lubid, may rappel. Walang double yun. Wala akong stunt double. Ako mismo ang gumawa. So, inahanap ko, yes. In fact, nung di surgery ko, 2018, Feb 6. Bandang December, sabi ko sa doktor, Dok, pwede na ba ako mag-rappel? Feeling ko kaya ko na. Sabi ng doktor, wag muna. So, nagantay ako. Actually, until now, it's been 6 years since my surgery. It's 6 years na since my surgery. Hindi pa rin ako nakakapag-rappel. Hindi ko naman masyadong bet ang rock climbing kasi nga iniingatan ko, eto mabigat. Yung weight mo, eto yung papanghila mong ganun. Yung kamay mo, papanghila mo sa buong katawan mo. So, ingat na ingat pa rin ako even after 6 years. Meron ako nakausap yung dentista ko, ang mami niya, survivor ng cancer. She had cancer 3 times. Okay? Tapos sabi niya, nagkaroon ng mami ko ng lymphedema noon. Tumaba yung isang braso. Kaya daw pinapagsabihan niya kapag nagbubuhat ng mabigat, gamit isang kamay, kasi conscious na conscious ng nanay niya dahil tumaba yung braso. Nagkaroon talaga ng lymphedema at alam ko, it's not treatable. Okay? So be very, very, very careful. Ano ba ang mga exercise na bawal for cancer patients? Okay? Sabihin na natin, kaka-opera mo pa lang, on treatment ka pa, at wala pa tong clearance ng doktor. Number 1, too heavy. Yung dumbbell, okay, anong weight ang pupwede? Ako, ngayon, 6 years later, pwede na ako ng 5 pounds. Okay? At kailangan din mag-grow ng konting muscles. Pero kung ikaw kaka-surgery, siguro yung malalaki, delikado yon. Okay? Wag masyadong malalaki, pwede kang magkaroon ng lymphedema. Ililink ko dito yung video natin. Yun, pwede ka pang mabalian dyan. Okay? Depende pa sa posisyon. Minsan, diba? Tapos may buhat kang mabigat. Alright? Number 2, how many reps? Alam niyo po ba na iba ang dami ng reps, ng repetitions kapag nagpapataba ka or nagpapalaki ng muscle, iba pag nagpapapayat. Ako noon, ang sabi nung gym instructor, this was many years ago, 20 years ago, sabi niya, 12 counts ka lang, 3 reps, kasi pagka sumobra tayo dyan, ginawa natin 15, papayat ka lalo. Okay, masisira yung muscle. So, 12 counts, hindi, 12 counts na lang, 3 sets, okay, 12 counts, 3 sets, akin yun noon, sa akin yun noon kasi nag-grow ako ng muscle. Again, this was before I was diagnosed, okay, 20 years ago. So, iba naman kapag nagbe-burn sila or nagpapapayat, iba yung counting nila, okay, so dapat, alam natin yung mga bagay na yun, and again, bawal yung sobrang heavy. Okay? Huwag magmadali na mabalik sa normal because the reality is after undergoing surgery, yung mastectomy, hindi na talaga normal. Huwag nating madaliin. Okay, pwede ka mag-sense of normalcy, kakonti-konti lang, but make sure you are cleared by your doctor. Ba't kailangan i-video? Ang delikado kasi dyan sa mga ibang nakikita. Bini-video pa, tapos pinupost. So, yung caption, kala mo positive, at may mga maniniwala. So, mga kapatid, kung nanonood tayo ngayon itong video na to, hindi natin makokontrol ang mga nakikita natin sa social media. Hindi naman natin yan pwedeng pigilan. Ang gawin natin, maging maingat tayo, hindi porke nakapost yan kung saan-saan ay tama. Pagdating sa mga ganitong bagay,
may kinalaman sa kalusugan, sa health, yan, lalo exercise, tapos kakadaan mo pa lang na surgery, ang tatanungin ay doktor. Doktor na nangangalaga sa'yo, at kung yan ay may go signal na, or kung nagpapatingin ka sa PT, pero dapat, or physical therapist, pero dapat alam din yan ng doktor. Hindi ka lang magtatanong sa gym instructor or sa kapwa pasyente. Doktor ang tatanungin mo dahil doktor ang may hawak ng iyong records. Alam niya kung nasaan ka na, alam niya kung saan, nagre-respond ba yung katawan mo sa gamutan. In fact, kami noon, sasali kami ng film festival. Hinarang nung onko, sabi ni ma'am, sabi ni doc, wag muna, hindi pa natin alam kung paano magre-respond ng katawan mo sa treatment. O di hindi kami sumali kasi mas-stress ako noon. Diba? Makikinig po tayo sa mga doktor natin. Lalo pa ganyan, exercise. Again, hindi lahat ng napapanood na pinost, encouragement, yan, no, ganito gawin natin, hindi lahat ay tama. Exercise yan, magtanong sa doktor. Sa doktor tayo hihingi ng go signal, hindi sa internet. Okay? Alright. Number 2, how many repetitions? I think nabanggit ko na to kanina. Ano ba ang goal mo? Pumayat or tumaba? Kung anong tawag dito? Exercise ng pag-stretching, parang stretch, pwede na eh. Diba? Yung kending-kending lang, daan-daan, walking, pwede na. Hindi masyado kailangan mabigat, yung maraming repetitions, hindi. At saka depende kung nasang stage ka na, ha, sa treatment mo. Ako, I can exercise, pwede ako mag-dumbbells. Kasi 6 years na ako, okay na. In fact, atin na lang to. Nag-gym na ako noong December. Pumunta ako sa gym once lang. Pero hindi ko binivideo. Hindi po lahat ng ginagawa ko binivideo. Hindi po lahat ng mga progress sa anumang treatment ko or something. Hanggang walang go signal ng doktor, hindi ko binivideo, hindi ko pinopost. Kailangan responsable po tayo sa mga pinopost natin. So, ingat po tayo. Next, isa pang bawal na exercise. Okay, dun muna sa reps, siguro bawal. Hindi masyadong marami. Sa may go signal ng doktor, konti-konti lang. Huwag masyadong madaliing bumalik sa normal kasi hindi na po talaga normal. Okay? At hindi natin kailangan i-prove sa social media na, normal na ako, balik sa dati. Kasi baka validation na hinahanap natin nun. Naka-disguise lang tayo as gusto natin mag-empower. Pero the truth is validation. Ay, may naalala akong kwento. Meron akong nakita dati babae, foreigner to. Ang kanyang mastectomy ay 2, so left and right. Alam niyo ginawa niya, nag-video ba naman siya na naka-topless, umiinom ng kape. Tapos parang siga-siga pa siya. Sabi niya, see, I don't give a, nag-F word siya, I don't give a, para sinasabi niya, wala akong pakialam, kahit ganito na isura kung sasabihin na ilang ka. Okay, ang isip ko napaka-insecure nitong babaeng ito. The thing is, kung talagang secure, bakit kailangan mong i-video at patunayan, ipakita sa mundo? I mean, feeling ko naghahanap ng validation yung ate na yun, na kailangan talaga mag-video na nakatopless siya, kita yung tahi niya. Hindi ko na matandaan kung kalbo pa siya noon kasi ang nahirapan akong tingnan. Ako yung nahiya for her. Kasi nagmumura pa siya, I don't give, gumaganon pa siya Parang kung talagang at peace ka na sa sarili mo, why do you even have to record a video of yourself doing that without any, shirt on? And then why do you even have to post that on social media? Kasi naghahanap ng validation. Yun ang babantayan natin. Ako pag nakakakita ko ng post, minsan tinitingnan ko anong motive nitong taong ito for posting that. Tinitingnan ko lagi anong motive. Okay? Alright. So, isa pang bawal na exercise, yung talon ng talon. Ay, kalabaw. Yung talon ng talon. Alam niyo po ba, hindi lamang kung ang tumor ay, related sa bones or ang kaso, kundi dahil hindi pa rin tayo fully recovered. Tapos, alam niyo po ba, pag overweight, ang tama, kunyari, ang weight mo ay 10 pounds lang, kunyari. Pero ang talbog niyan sa tuhod ay times 4. So, parang 40. Times 4 lagi ng weight natin, ang weight na kinakarga ng tuhod. So, ingat sa kakatalon. In fact, binabawal sa mga, like katulad ko, 40s to 50s. I'm 51 now Yung mga badminton, yung mga magugulong sports, mga tennis, unless dati mo nang ginagawa yan. Pero kasi minsan yung panimbang, baka magkamali ka ng upo, ng yuko, kung anong mapatid dyan, diba? Iba na Iba na.
ingat na rin po tayo sa ating mga buto-buto, hindi lang sa mga tahi-tahi, sa buto-buto. Actually, may isa akong test na laman ko merong degenerative arthritis sa kanyang likod. Ano yan? Dahil sa age. I can fix that. Tapos after na-random ko, tumutunog-tunog yung mga tuhod ko. Parang ano ba ito? Na-conscious yata. Pero tinitreat ko na siya sa pamamagitan ng pagkain ng salmon belly. Hindi fish oil. Hindi naman ako mag-enjoy sa fish oil. Ulam. Salmon belly ang gusto ko. At kumain pa lang ako kapon ng salmon belly. Ba, hindi ko naririnig yung mga buto na natutunugan. Okay, sige, ayun. So, ingat yung mga talon-talon na exercise. Ingat. Number 4, yung mga sobrang bending. Naku po, baka anong mabend mo dyan. Lalo yung lower back, ha? Ingat, ingat. Bending na ganun. Dahan-dahan. Hindi kailangan pinilit. Hindi kailangan ipilit. Baka anong mapatid. Kasi nangyari yun sa isang friend ko at hindi pa yun cancer patient. Pinilit, pinicturan, pinidyo. Ingat tayo, baka minsan gusto natin validation. Ingat. Kung gusto natin exercise talaga, exercise lang, gawin natin privately. Dahan-dahan, personal journey. Kagaya po ng inyong lingkod, meron po ako mga personal journey. Hindi ko na pinopost social media kahit po nag-vlog tayo. Maraming bagay na hindi kailangan i-post sa social media. Mga personal na bagay na journey, okay? Sikapin muna natin na tayo ay safe. Okay? Hindi kailangan, I want to inspire or I want to... Kasi baka mali yung magawa natin, mali yung magawa, tapos may sumunod, may gumaya. Okay? Ngayon, tayo naman po, pabalikan ko bilang viewer, ingat tayo sa mga pinapanood. Hindi lahat po ng nakapost sa social media ay tama. Okay? Alright. Next, ingat sa mga stretching too much. Aray ko, naku, tas may napatid yun. Dahan-dahan. Ako dito yung radiation. Ako ini-stretch ko po ito ng ganito. Ayan. Kasi para hindi magkaroon ng skin fibrosis, ini-stretch ko na rin itong kabila. Okay? So, para ito, pag stretch mong ganyan, alright. Mas-stretch yung balat dito konti. Pero, dahan-dahan. At saka meron po ako for cancer patients. Ang priority natin, yung mga exercises, after mastectomy, meron po akong ginawang video dyan. Ililink ko rin dito para po mapanood ninyo kasi in preparation po yun for radiation at para din po hindi tumigas yung balat. Okay, so yun mga bawal. Too heavy, too many reps, okay, na walang blue signal ng doktor. Yung talon ng talon, bending too much, stretching too much. Hinay-hinay lang, okay? Again, you have to ask your doctor. Kasi physicala ng labanan, kaka-opera lang, tapos physical activity. And then tandaan, doktor ang tatanungin, or physical therapist, hindi lang basta-basta gym instructor kasi hindi naman nila hawak ang records natin. Okay, doktor pa rin ang tatanungin, and sila yung magbibigay ng go signal kasi sila ang nakakita sa status ng katawan natin, ng health natin. Alright? So, sila tanungin, hindi lang kung sino-sino at hindi lang social media. Hindi porke nakapost sa social media, dapat gayahin. Alright? Ask your doctor. Andaan. After po ng pinagdaanan natin, surgery, kahit po nag-chemo na tayo or hindi, may mga magbabago po. Okay? May mga magbabago. Tago natin si Kuya. May mga magbabago. Okay. Tago natin si Kuya. Yeah. May mga magbabago. So, kailangan natin maging patient sa ating sarili, maging patient sa ating personal growth, sa ating recovery. Maging patient tayo kasi hindi na tayo pwede makipagsabayin sa iba. Unang-una na, dumaan tayo ng matinding surgery at dadaan pa. Ikalawa, syempre, minsan sa atin, 40 to 50s na rin. Yung iba, 30s, pero hinay-hinay na rin. And hindi lahat po na nakikita natin sa social media, yung mga sexy na, although hindi naman yun ang goal natin lagi, di ba? Gusto lang natin maging healthy. Yung mga iba sa social media, yung iba doon, edited na rin. So, tingnan natin yung sarili nating kondisyon bago tayo gumawa ng mga desisyon katulad ng pag-exercise. Iba na ang galawan after dumaan ng surgery, and maganda pa rin po talaga nagagabayan tayo ng ating doktor bago tayo gumawa ng mga bagay na ganito na baka noon ay normal sa atin pero sa ngayon ay kailangan na natin dahan-dahanin. Okay? So mga kapatid, if you want more tips, if you are on cancer treatment, sana po nagustuhan yung ating video. And if you want more tips, guidelines on dealing with life during cancer treatment, during chemo, radiation,
meron po tayong napakaraming tips na nilagay ko na sa libro. Ito po ay proven na nag-work sa maraming pasyente, kasama na ako. And pwede naman kayo mag-google sa internet, hahanap lang kayo. Kayo na bahalang anong ba dito, aling ba dito. Pero if you want, na talagang nasa isang libro na, compiled na for you, stage 3G, paperback, and ngayon naka 20% discount po tayo, only for 20 persons, the first 20 persons. All you need to do if you want to have your own copy, na bit nyo, hospital, bahay, na masyal, all you need to do is message me on Facebook, and I'll give you the instructions, okay? For the first 20 persons, 20% discount, okay? Maraming pong salamat sa inyong lahat. God bless you all. Lagi magdadasal, matulog ng mahaba, 7 to 8 hours, kumain ng masustansyang pagkain, uminom ng tubig, 8 glasses, and then ingat po sa mga physical activities, okay? Para tuloy-tuloy ang ating recovery, paggaling, at paglakas. Maraming salamat po. Stay safe. God bless you all. And don't forget, ingatan ang kalusugan dahil sa Earth, nag-iisa ka lang. Bye-bye!